it's that time of the day again for your serving of the very latest stories. Welcome to the program. I'm Pauline Verzosa. And I'm Lord De Vera. Sit back, relax. Everything's gonna be all right. This is Afternoon Delight. Alright, so today is July 30. It's the second to the last day of the month. Ang bilis, no? No, wait. It's the last Tuesday of July. Last Tuesday of July. And yun nga, no? Parang ang bilis lang nung July. Ang dami rin nangyari. And here we are. August na po. Time flies when you're in the Philippines. Maraming nangyayari. Maraming nangyayari. Not a single dull second. Oo naman. And isang buwan na lang. Burr months na rin, ano? September. Oh my God. Sisilip na ulit. Again, Jose Marichan. Nag-flex-flex na si Jose Marichan. And the memes. Parang paaga ng paaga, no? Oo nga eh. Baka next time, August pa lang, nagpaparamdam na si Jose Marichan. Pero, correct. For now, pag-usapan po na natin ang delight of the day. And very special ang aming delight. And dahil magandang presentation. Ayan, so our delight of the day is donuts. Yes. Ayun. From Jose Marichan to diretso sa tiyan. Ang donut. Alam mo, nag-donut na delight na dati ang programang ito, pero okay lang naman ulitin. Oo naman, why not? Diba? You don't need an excuse naman to... Ito ang favorite kong donut. Strawberry. Strawberry ba yan? Oo. Na may... Usually strawberry sprinkle eh, pero ito parang may... Ano ba to? Nuts? Oo, nuts. So, ito ba yung... Okay, ito ba yung Al Capone? Hindi, ano? Hindi, ibang tindahan to eh. Ibang ano yun. Ibang store yun. Ito yung... chocolate ata to eh. Makapal yung loob. Okay. Balitang showbiz naman po muna tayo. At this point, let's check out the latest in local entertainment. Ito na ang report ni News 5 correspondent MJ Marfori. Babaing palaban! Ganyan ang energy ngayon ng celebrity host at socialite na si Bianca Valerio nang maispatan natin sa isang hosting event niya sa Quezon City. Nakakangiti na ngayon si Bianca matapos ang kalbaryo para makamit ang hustisya laban sa PR guy na si Gibson Arca. Last week, naglabas ang korte ng arrest warrant kay Arca na sinampahan ni Bianca ng sexual assault pero nagtatago na raw ito. Wherever he is, you can't run anymore. You know, maybe you can run for now, but remember, jail may not be forever, but the internet is. Your time is running out. Pretty soon, I'll be looking at you face to face because you are going to jail. Matatandaan na unang isiniwalat ni Bianca ang nangyari sa kanya sa guesting niya sa 1PH show na sa totoo lang, almost 2 years ago. Nakilala niya raw si Arca sa isang private party kung saan siya ang kinuha bilang host. Doon din daw naganap ang engkwentro. Simula noon, mag-isa raw niya inilaban sa korte ang mga kaso laban kay Arca. Wala pa akong publicist, wala akong ginamit na connections or whatsoever. It really is, in a way, sariling sikap and just surrendering to God na there will be people who will just suddenly pop into your life to help you. Isa sa most sought-after live events host si Bianca. Nawalan daw siya ng ilang trabaho nitong mga nakaraang taon habang inilalaban niya at binabahagi sa social media ang mga pangyayari. Pero hindi raw siya nagpatinag. I rely on freelance work. Marami pong work na tatanggal sa akin. I admit that. But you know what? That is such a small price to pay. I mean, if you look at me now, my body language, like, I feel so confident. May pabuyang kalahating milyong piso si Bianca Valerio para madakip si Arca. Naging bahagi naman si Marisa Cal ng inilabas na bagong version ng Kisap Mata ni Rico Blanco. Isa si Marisa naging telecaster sa mga pinasalamatan ni Rico sa pagbuo ng bagong version. Kamakailan lang nang kumpirmahin ng aktres ang paghihiwalay nila ng singer. Alright, time out muna kami. Marami pa kayong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera, kasama po si Ms. Pauline Verzosa. All right, now here is a quick rundown of some stories on One News. Solicitor General Menardo Guevara confirms that the International Criminal Court has requested assistance from the government. That's for the facilitation of interviews of 5 individuals the ICC has included in its drug war probe. While the Solgen says the Marcos government is not getting involved, it will not stop the ICC from doing the interviews. Guevara did not say if these people are the same ones tagged by former Senator Sonny Trillanes as new suspects in the investigation. They include former PNP chiefs Bato de la Rosa and Oscar Albayalde and 3 active and retired police officers. Allies of Sara Duterte are suggesting to tap volunteers to protect the vice president. That's after the Philippine National Police removed 75 of Duterte's security detail and reassigned them to other duties. Senators Bato de la Rosa, Robin Padilla, and Bongo agree that uniformed personnel, former rebels, even ordinary citizens can secure the VP as needed. And on to another Duterte ally. Former presidential spokesperson Harry Roque admitted to being an incorporator of the company that owns a residential property in Tuba, Benguet. That's where 2 foreign nationals with questionable visas were recently arrested. During the Senate hearing on Pogos yesterday, Roque also vehemently denied lawyering for Lucky South 99 or any other offshore gaming firm. Roque was also almost cited in contempt for repeatedly interrupting committee chair Senator Risa Ontiveros. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand. I apologize. In other news, President Bongbong Marcos has met with U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin in Malacanang earlier today. The details from Mobile Journal, Julie Baiza. Sa pagbisita sa Malacanang na U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pagsuri sa alyansa ng dalawang bansa sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And it always feels that way. Iyan ang naging pahayag ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Ayon kay Austin, umaasa siyang mas titibay pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa susunod na 4 na taon ng panunungkulan ni PBBM. Nasa Pilipinas sina Austin at Blinken para sa 2+2 dialogue kasama sina DFA Secretary Enrique Manalo at DND Secretary Gibo Teodoro. I think today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic, and we're truly grateful for this partnership. Bukod sa usapin ng alyansa, kapwa nagpaabot ng simpatya ang dalawang U.S. official sa mga naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat kamakailan. Sa pagsalubong naman ni PBBM kina Austin at Blinken, binanggit niya ang patuloy na review sa alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea. I'm always very happy that these communication lines are very open so that all the things that we are doing together in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined and re-examined. So we are agile in terms of our responses. Pero aminado ang Pangulo na sorpresa siya sa pagbisita ng mga opisyal mula sa Estados Unidos sa gitna ng anyay interesting political situation doon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. You're still watching Afternoon Delight here on One News, but it's time for another breather. We'll be right back. Keep it here. July 30th, 1975.
Former Teamsters Union President Jimmy Hoffa disappears in suburban Detroit. His son, James P. Hoffa. The circumstances involved in his disappearance lead us to the conclusion that we will never see him again. Although Hoffa is presumed dead, his remains have never been found. Hoffa's son is elected the Teamsters leader more than 2 decades later. 1965. No longer will older Americans be denied the healing miracle of modern medicine. President Lyndon Johnson signs Medicare and Medicaid into law. The government programs provide health insurance for America's elderly and poor. 1916. An estimated 2,000 tons of munitions explode on Black Tom Island near Jersey City, New Jersey. Suspicion focuses on German sabotage as the cause of the blast, which kills 7 people 9 months before the United States enters World War I. 1945. Near the end of World War II in the Pacific, a Japanese destroyer torpedoes the USS Indianapolis. Only 316 out of the 1,196 men on board the battlecruiser survive the sinking and shark-infested waters. It happens just after the ship delivers components for the first atomic bomb that the U.S. drops on Hiroshima, Japan, a week later. 1863. Auto pioneer Henry Ford is born near Dearborn, Michigan. Ford's Model T car and assembly line methods revolutionized America's roads and its industry. And 1947. I'll be back. Arnold Schwarzenegger, the bodybuilder turned movie star who became governor of California, is born in Austria. Today in history, July 30th. Ed Donahue, The Associated Press. Alright, babalik po ang Afternoon Delight. One News po ito. Ako po si Lord de Vera, kasama po si Miss Pauline Patricia Verzosa. Okay, tuloy-tuloy po na umiikot ang Alagang Kapatid Foundation para magpaabot ng tulong sa mga labis na naapektuhan po ng nagdaang bagyong Karina at Habagat. At magbabalita po si Mon Gualvez. Pinilahan ng soup kitchen ng Alagang Kapatid Foundation para sa mainit na arroz caldo sa Barangay Marula sa Valenzuela City. Bakas sa mga mukha nilang saya kahit na ang baha sa kanilang lugar nung kasagsagan ng Habagat umabot ng higit 6 na talampakan. Bukod sa pagkain, namigay din ng Alagang Kapatid Foundation ng malinis na inuming tubig galing sa Maynilad. Pinuntahan din ng Alagang Kapatid ng Barangay Santolan sa Pasig na lagpas tao rin ang baha noong Habagat. Dito sa multipurpose hall, dinatnan ng mga bakwit na binaha. Binigyan din natin sila ng mainit na arroz caldo, cereals at tubig. Hindi rin natin kinalimutang abutan ng tulong at pakainin ng ating mga kapatid sa Barangay Tumana, Marikina City, kung saan hanggang ngayon bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng Habagat. Kahit saan ka kasi lumingon, balot sa putik. May mga gamit pa nga sa tabi ng kalsada na nalubog sa baha. Buti na lang daw talaga may masarap na arroz caldo ng Alagang Kapatid Kitchen on Wheels. Naging posible ang mga ito sa tulong ng ating generous donors gaya ng Ultra Mega Supermarket na nagbigay ng 100,000 pisong donasyon. Hindi rin nawala ang loyal partners nating Metro Pacific Investment Corporation at Maynilad. Hindi tayo titigil sa pagtulong sa mga kapatid nating binaha. Kung gusto nyo rin makatulong, naka-flash po sa inyong screen ang bank accounts ng Alagang Kapatid Foundation na pwede nyo pong pagdalhan ng donasyon. Pwede rin po ipadaan sa Maya app sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na ito. Malaki man o maliit na halaga, makasisiguro kayong makararating lahat sa ating mga kababayang tunay na nangangailangan. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. The Philippine Star recently staged a Truth Festival for their 38th anniversary. And Mobile Journal, Amy Atienza has that story. We believe and we will continue to do so after 38 strong years. Yan ang patuloy na ibinida ng The Philippine Stars sa katatapos lang na The Truth Festival 2024. TikToker man o influencer, kahit pa man nanood, hindi dapat malimutan ang importansya ng pagiging totoo sa sariling content. Sa loob ng 38 taon, walang inatrasan dyan ang The Philippine Star. Lahat ng mga apps namin ay nandun para
bigyan kayo ng saya at mga mensahe na makaka-relate kayo. Sa kanilang anniversary, nagsama-sama ang 38 artists, educators, writers, musicians at filmmakers para mas maipabatid ang mensahe ng publication. Ang patuloy na pag-angat ng kredibilidad ng mainstream media nang ibabaw din sa kanilang mga programa. Kaya para sa estudyanteng si Bea, napapanahon lang ang ganitong event. As a young adult like me, I think it's a really great opportunity kasi yung media, though siya talaga yung dapat main source of information, lalo na sa time na ang daming influencers. Sa dami ng pinagdaanan ng media sa loob ng 4 na dekada, hindi may pagkakaila ang halaga ng integridad, dignidad at katotohanan. At matapos ang 38 years, isang saludo para sa inyo, Philippine Star. Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Alala ko, Tita Pao, nung isa sa mga pinakaunang diaryong binabasa ko yan nung ako'y high school. Naman, Philippine Star. At yung mga columnist yan, inisip ko parang, dahil sa mga yun, naging journalism yung course ko. Wow! Pinili ko dahil sa mga columnista doon. Max Sullivan, Louis Beltran, napakarami pang iba. Judoro, Benigno. Ayan. Ayun. So, happy 38th anniversary po sa Philippine Star. Mabuhay po kayo. Because the truth will set you free. Ika nga. Shall prevail and shall prevail. Prevail muna before setting you free. Tama. Papakute na lang, sumabit pa. Anyway, kung karamihan ng mga estudyante ay balik eskwela na, may mga ilan namang bumalik sa pamimili ng school supplies dahil nalubog sa baha ang kanilang mga gamit. Narito ang report ng Mobile Journal, Evan Tarinque. Nagbalik eskwela na ang mga mag-aaral kahapon, pero sa ilang lugar na binaha noong nakaraang linggo. So August 5 pa, ang balik ng klase. Kung maraming chikiting ang nag-back to school na, ang ilang bata rito sa Marikina, back to pamimili ng school supplies at uniforme. Nalubog kasi sa baha ang kanilang gamit, kaya ang dapat puting uniform, naging chocolate na raw. Kahit anong laba, brown na rin, tinapon na yan yung uniform. Kung akala namin mapapakinabangan pa yung mga old uniform nila, pero hindi na. Bukod sa bagong uniform, mapapabili din sila ng bagong sapatos at school supplies dahil nadamay ito sa pagkasira noong baha. Kaya kamot-ulo ang ilang magulang, mga lolo't lola, sa panibagong gastusin. May kamahalan na rin kasi ang mga uniform na pumapatak sa halagang 500 pesos isang piraso at nasa 700 ang sapatos. Masaklap daw talaga yung binha ka na, mas mapapagastos ka pa. Hindi na. Kasi ano na talaga siya, parang chocolate, putik na putik. O kaya hindi na rin. Kaya sabi ko, sige, yan yung may raos natin. Dembali na daw na gumastos ng malaki para sa mga school supplies at school uniform ngayon. Dahil ang edukasyon naman daw ang nag-iisang bagay na madadala mo hanggang sa iyong pagtanda. Napapalitan naman talaga ang gamit. Pero ang pagkakataong matuto, di dapat pinagpapaliban. Mobile Journal, Evan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Alright, and here is another story we are watching. Okay. Ito ba, no? The UP's Marine Science Institute expects the oil spill from MT Terra Nova in Bataan to reach Metro Manila by today. Pero, we will be speaking to our guests, I think tomorrow na lang, ano? Para mas mahaba po ang diskusyon. Correct. Pero alam naman natin, alarming na nga yung issue na yan kasi aabot na nga daw po sa Metro Manila ang oil spill na yan by today, July 30. So, yes, at kung ano yung, alam natin na hindi lang yung wildlife, hindi lang yung marine ecosystem, kundi yung epekto sa tao ultimately. Sa tao, oo. So, titingnan natin, we will have our guest, our expert on that tomorrow para mas himayin pa po natin yung issue na yan. Tsaka totoo ba na quota course daw ang marine science? Oh yes, sa UP. Yes, napakahirap ng course na yan. Sa UST kaya, pwedeng mag-marine science din doon kasi baha lagi eh. Diba? Pwede pag-aralan yung tubig sa UST, sa Espanya. Ang expert dyan si sila, Mary Mon. Of course. On a lighter note, day 2 pa lang ng bagong school year, kaya naman usapang eskwela pa rin tayo sa ating I Saw
The Signs. Anong edition na to, Tita Pao? More school. Okay, ang ating edition ng Isaw today is more schools with interesting names. Kahapon, ito yung isaw natin, ano? So, tutuloy natin yan. Day 2. Inuman Elementary School. Yan. Mag-aral doon. Okay, so take note po, mga ka-Afternoon Delight, all the schools we'll mention here have Facebook accounts. Kaya pwede nyo i-check na totoo po talagang school kasi yung mga baka akalain nila, nag-invento ka lang. Hindi ako nag-invento. Ikaw talaga yan. Tapos, miniran po edited yung mga picture na to. Okay, ito na po yung una. Welcome, Anakan Central School in East District. Anakan ay nasa Gingoog City sa Misamis Oriental. Anakan. Ano kaya? Anakan o Anakan? Anakan. May naalala kong pelikula dati. Seiko Films yun eh. Anakan mo ako. Okay. Sige, baka next. akala mo, nag-iimbento ako. Pakita ko si mamaya yung poster. Sige. Ito naman. Ito. BSES. Okay. Ibig sabihin ay? Bagong Sirang Elementary School. Nako. Yan ay matatagpuan sa Camarines Sur, Bicol po. Ayan. Okay. Baka may duda kayo, ayan po yung Facebook. Ano ba tawag dyan? Cover photo? Oo, yung cover photo nila talagang I Heart BSES. So, bagong sirang. Baka naman sirang ang pronunciation. At kung ano yung sirang, hindi natin alam yan. Pero, kailan kaya maging bagong ayos? Get it? Okay. Our next isaw naman po for today, ito naman, Bagsakan Primary School in District of Alimodian 2, Iloilo. Bagsakan pala Bagsakan. Kahit either way sa accent niya, medyo bagsakan or bagsakan. Basta nakakatakot yung bagsakan. Oo nga, bagsakan. Bagsakan kaya ng ano yan? Okay, so like what we mentioned. Bago, di ba? Oo, ito hindi to bagong sira, ano? Bagsakan siya. So, nakikita nyo nga po, they have actual Facebook pages. At, ayan, if you have more photos or signs, please do send them to us at afternoondelight@gmail.com para ma-feature po namin yan dito. Oo. Ako, nagre-research ngayon. Gusto ko ipakita na hindi ako nag-invento sa title ng pelikula kanina. Mahabol mo pa ba? Hindi. Mag-google nila yan. Okay. Pero baka akalain mo nag-invento ako. Sige. Alright, that's Afternoon Delight this Tuesday, July 30. Thank you so much for joining us this afternoon. I'm Pauline Berzosa. And join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po ang researcher ng mga lumang pelikula, Lourdes de Vera. Have a delightful afternoon.